Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isinusulong ang mas balanseng kalakalan at pamumuhunan. Bawas naman sa excise tax sa petroleum products, pag-uusapan na ng economic team. Yan at ilan pa mga balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas balanseng estratehiya sa kalakalan at mas matatag na ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pamumuhunan sa mga prioridad na sektor tulad ng automotive, manufacturing, electronics at biotechnology. Ayon sa punong ehekutibo, ang mga industriyang ito ang magtatakda ng susunod na yugto ng kaunlaran ng ating bansa. Binigyang diin din ng Presidente na ang tunay na progreso ay nasusukat sa pagpapabuti ng buhay ng mamamayan. Anya, lahat ng polisiya at kasunduan ay dapat magsilbi sa kapakanan ng mga Pilipino at magbukas ng mas maraming oportunidad. Ipinunto rin ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at Korea. Hinikayat nito ang lahat na sama-samang isulong ang isang bagong Pilipinas na may pinatatag na institusyon, suportadong industriya at pantay na pagkakataon sa bawat mamamayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. These measures form a coherent strategy to create an economy that is dynamic, that is inclusive and resilient. Of course, this forum would not have been possible without the Philippine Chamber of Commerce and the Industry and Federation of Korean Industries. Your collaboration exemplifies the very partnership that we seek to cultivate, one grounded in initiative, in coordination, and in purpose. As we move forward, let this gathering give rise to partnerships that are both profitable and purposeful. Let us pursue a more balanced trade strategy and a healthier economic position. Let us channel investments into priority sectors such as automotive manufacturing, into electronics, biotechnology, as these will define the next chapter of our development. Yet even as we speak of growth and competitiveness, let us never lose sight of why we pursue these. Progress finds meaning only when it improves life. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihayag naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na handang makinig si Pangulong Marcos sa kanyang economic team sa harap ng pagnanais nitong matapyasan ang excise tax sa petroleum products. Ayon kay Castro, hindi pa napag-uusapan kung magkano ang projection sa nais na excise tax reduction matapos magpahayag ang Pangulo na kakausapin niya ang Kamara at Senado. Nilinaw naman ni Castro na ang gagawing hirit ng Pangulo na mabigyan ng kapangyarihan na gawin ang hakbang ay pansamantala lamang. Sa panahon anyang may ganitong hidwaan, nangyayari kailanman ay gawin talagang hakbang ang pamahalaan nang sa gayon makaagapay ang ating mga kababayan lalo na kung magkaroon ng sobrang taas ang presyo ng krudo. Sa kabilang dako, bukas din ang Malacanang. Pag-aralan ang mungkahing 4-day work week bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid sa gitna ng inaasahang epekto sa bansa ng tumitinding labanan sa pagitan ng Iran at Israel at Amerika. Ayon kay Castro, maaari itong pag-aralan ng pamahalaan lalo na kung lalala pa ang sitwasyon sa Middle East. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Wala pong napag-usapan kahapon at makikinig naman din po siya sa mga economic team kung ano yung pinakamaganda po na reduction rate. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.